Hi everyone, this is Jem and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ng Sugar High Bakery PH, even Miss Barbie Fortesa, Reese's The Sugar High Smile. At yun na nga, merong July 29, merong 4.8% ang Beauty Empire. Walang Sins of the Father ay may 2.8%. At next naman ay post ni YGem. Kala mo kumari lang nagkita sa mall, pero sobra bait niya, Barbie Fortesa. Ayun na nga guys, so kinausap niya yung isang ale at yan nakasmile at bumingis-ngis na nga. Tawa nga ng tawa si Barbie Fortesa. Grabe. Ay grabe, gustong gusto ko talaga marinig kung ano yung sinasabi ni Barbie. Pinag-uusapan nila nung isang ale, diba? Ang bait ng mama ko, hindi suplada sa artista. O, diba? Ayun na nga. At umalis. At next ay No Sunburns in Barbie World. Ayan, You Go Babe, Sunscreen. At next ay post ng View Philippines. Di ang dami nating nakangiti ngayon. Let's watch this. Ayan na nga, Miss Barbie Fortesa. At yun nga, si David na effortless sumayaw. Talagang walang effort. At yan na nga. Ay, basta nakakakilig yung kay Choi. Sa totoo lang. At next ay post ng GMA Network new series alert in their most challenging role yet. Jillian Ward and David Licao lead the all-star cast in an action drama event of 2025. Hashtag Never Say Die coming soon on GMA. Si Raymart, Jillian, David, Kim Jisoo, tsaka si Sir Cheap. At yun nakakasama rin si Angelo, Wendell, at tsaka si Rahil. At yun nga dumating nga si Miss Jillian Ward, Storycon ng Never Say Die. Si David at tsaka si Kenzie. At yun si Raymart, Jisoo, si Miss Gina Alahar, si Richard Yap. At dito naman si Raymart Santiago, Angelo De Leon, Rahil, Wendell Ramos, at saka si Annalyn Barros. Gawin po natin fun ng taping and syempre thank you po sa K-Foods po. Sa piling ni nanay. So ngayon, kasama na tayo. Si David Licao yata yung jail guard doon na type ni Katrina Halili. Consider me to be part of this show. Nakasama ko, nung pa lang nakit. 2012, kasama kami sa... Very, very excited to work again. In fairness, parang close na si Jisoo at saka si David Licao ko, no? Lagi nag-uusap. O yan, no? Nag-uusap na naman sila. At mukhang marami ring leading man si Jillian Ward dito sa show na to. Ang chismis nga ay not confirmed pa, no? So, meron daw leading lady si David na pwedeng mag-guest dito sa show na ito. So, abangan natin yan, guys. At pasensya na, guys, no? Kailangan talaga nating itakel to. So, yun nga ang interview ni David Licao ko sa School of this Cartel. Let's watch this. Na-inspire. Ikaw, marami ka na-inspire. Ako rin, gusto ko rin ma-inspire. Eh, di mag-inspire na lang tayo lahat. Oo, tama naman, di ba? So next question naman, no? Speaking of dun sa personal life mo, ng mga nagtatanong sa'yo, eto kasi may nag-comment din dito na swerte yung mapapangasawa ni David Licao ko dahil sa pagiging ambitious. Ang gusto mo rin ba sa isang asawa is may alam sa pagbibusiness, kanyan? Gusto mo rin ba ganun? Very good question, pare. Actually, di ako nagtanong yan, pero Galing mo mag-pick ng questions. Oo. Not necessarily naman yung talagang nag-business. Okay. I feel like that would be a bonus, but as long as may drive and supportahan niya ako sa mga ginagawa ko, gusto ko magagawa pa rin yung dreams niya. Diba? Parang who am I to tell her na, hey, stop, ako na to. yun lang naman talaga importante. Masuportahan ka sa ginagawa mo. Supportahan sa ginagawa ko, not necessarily my business. Para sa akin, kung anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang maging housewife, okay lang rin. Pero kung gusto niyang magkaroon ng career, maging doktor, I don't believe in gender roles. Duty ko pa rin, responsibility ko. Magbibigay ng Ayun na nga. So, maging doktor si BB psychology student. Siya ikaw di ha. Actually guys, si Alex nakapag-graduate ng psychology. Tapos kumukuha siya ng Juris Doctorate sa abroad para makapag-practice siya ng law sa Pinas. So, doktor.
Financial support sa future family. Ganda ng David, no? Mukhang swerte nga talaga ang pang-aasawa mo kasi hindi mo pinipressure maging ambitious same as you. Gusto mo lang na supportahan ka, no? Pati yung level ng drive mo. It really depends on what she would want. So last question na lang, David, ano ba yung maaabangan ng mga viewers natin sa'yo sa business mo and sa career mo? Okay, so ito, Sobra Molito, then sa Sobra Opus, Ayan, Sobra Cafe. And then next, small in QC. I'm building a Sobra Cafe again in Tomas Morato. Yeah, flying to Siargao para maghanap ng property, an Airbnb. Bale, pwede kami doon. Pwede kayo doon. ayun na nga. So medyo tumagmanga to doon sa mga nirabas namin video dati na si David Licauco ay may balak palang magtayo ng business sa may Morato. So, syempre chismis lang yun. Di naman sinabi directly sa amin ni David na Sobra Cafe pala yung itatayo niya at hindi naman Kuya Korea, di ba? So, ganyan nga yung pattern ni David. Nagtatayo siya ng mga business malapit sa bahay nung kanyang girlfriend, katulad nung kay Bea noon sa Valenzuela daw, at yung kay Kisen naman sa Kuya Korea, SM Clark. Now, with regards to Siargao, yun nga, ang may Airbnb na business actually ay yung ating ni Alex, itong Casa Bianca Siargao. So kung magkakaroon na ganitong business si David doon, kailangan niya bumalik-balik ng Siargao. At saka sino mabamanage doon? Parang wala naman siya kamag-anak sa Siargao. Siyempre, yung family nga ni Alex, yung girlfriend niya, family ng girlfriend. Pare, basta ano lang, vlog mo lang. Oo, syempre. Ako pala. Sa showbiz naman, meron ako Never Say Die na teleserye this coming November. So sa prime time yun. Of course, si Kuya Korea. Faye Banches, SM Manila, SM Clark. Sa November pa pala yung Never Say Die. Matagal pa pala siya. Kala ko mas maaga. And sa Cubao. Abangan natin yung show na yan. So guys, manood kayo. Thank you, David. No? So yun na nga, nambabash na naman si Christine. So sabi niya, debunking daw our myths. So clear, Sobra Cafe at Kuya Korea. Kasi nga hindi naman kami kamag-anak, chismis lang yun. At least meron kaming tama, hindi katulad mo, di ba? So original naming information, kayo ba, meron ba kayong tumamang mga spluk? Di ba wala naman? Tapos, resort in Siargao, all business only for his undetermined future family. O akala ko ba, Christine, sure ka na Barda Endgame? But undetermined na? Kasi hindi ka naman sure, wala ka naman kasing alam. Nanguhula ka lang, namimiloso po ka lang, no? So palagay nga namin ng friend ko na itong interview ni David do sa School of Discarte ay isang cover-up kasi nga darating na si Alex. So kunwari nga business partner siya kagaya na sinasabi ng mga Bardilulu. Pero makikita nyo yan, para rin siyang first lady kagaya ni Kisen nung pinapatayo yung mga business ni David. At kung si Barbie talaga yung yung girlfriend ni David, dapat sa mga place na related kay Barbie yung mga pagagawa yung business, diba? Kagaya nung pattern niya nga kay Bea at saka kay Kisen. So dapat sa Binyan ginawa yung Sobra Cafe ni David. Or sa may Batasan Hills, yun talagang bahay nila Barbie. And walang kinalaman si Barbie talaga doon sa Siargao. So hindi na, kay Alex talaga nakakonek yun, no? Imposibleng kay Barbie. Kaya hintay-hintay na lang tayo. Sigurado naman magkakaroon na ng sightings together si David at Alex kasi magpa-fly na ng Siargao. Papunta sa Siargao si David Licauco. So abangan natin yan, guys. At ayun na nga, si Shari naman yung dumayo sa Charing's Milk Tea. At sila nga ay sumasayaw ni Miss Barbie Fortes. Grabe, diba? Sobrang saya nga na mag-BFF na to. At next naman ay si Choi Bumin at saka si Miss Barbie Fortesa. So may question mark. Bagay ba sila? Pwede. Pero mas gusto ko yung si Migoy talaga. Grabe. Biceps pa lang wala na. At yan na nga si Miss Barbie Fortesa, yung may dala siyang kagat. Ayun na nga ang pag-smile ni Choi Bumin at kumaway. At next naman ay si Barbie. So, eksena ka. 1, 2, is 1, tapos, ang thinking ka na, ay, nandito yung camera mo. And then, tambayin ko pa, dahil mo yung interview. Nakakuha ko.
And there you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!